Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapaalala sa ating lahat kung gaano kabilis masira ang isang pangako at kung gaano katagal bago muling mabuo ang nasirang tiwala. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita ng mga mata dahil ito'y nakaukit sa puso at kaluluwa. Ito ang kwento ni Hiraya, isang babaeng ibinigay ang lahat para sa pangarap na pamilya, ngunit ang kapalit ay isang katotohanang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Samahan natin siya sa kanyang paglalakbay sa dilim at sa kanyang paghahanap ng liwanag, alikabok, init, at ang nakabibinging katahimikan. Iyon ang tatlong bagay na kasama ni Hiraya sa madilim at masikip na espasyo ng kanilang kisame. Bawat paghinga niya ay maingat, pilit na pinipigilan ng ubo na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo at dumadaloy sa kanyang pisngi ay parang asidong humahapdi sa kanyang balat. May isang pako na bahagyang nakausli sa kahoy na kanyang kinakapitan at naramdaman niyang bumaon ito ng kaunti sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kirot na yon ay baliwala kumpara sa sakit na unti-unting pumipiga sa kanyang puso. Bakit ko ba ito ginagawa? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na bumaba na siya, na hindi niya kailangang pahirapan ang sarili ng ganito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at nagdududa, ay nag-uutos sa kanyang manatili. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita. Naalala niya ang sinabi ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena noong isang linggo habang naglalaba ito. Alam mo, Hiraya, napapansin ko lang, laging gabing-gabi na umuuwi si Amihan, at parang laging abala sa telepono. Ngumiti lang si Hiraya noon, isang pilit na ngiti, at sinabing, "Nako, Aling Nena, abala lang po talaga sa trabaho. Kailangang magkayod para sa pamilya." Pinili niyang huwag pansinin ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isipan. Pero ang binhing iyon, diniligan ng mga gabing malamig kahit magkatabi sila sa kama, ng mga palihim na pag-uusap sa telepono na biglang tinitigil ni Amihan kapag papalapit siya ay dahan-dahang tumubo. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang isang resibo mula sa isang restaurant sa pitaka ng asawa. Isang resibo para sa 2 tao. Sa petsang sinabi nitong nag-overtime siya sa trabaho at iyon ang nagdala sa kanya rito. Nagpaalam siyang uuwi sa probinsya para dalawin ang kanyang ina. Nagpahatid pa siya sa terminal ng bus. Ngunit sa halip na sumakay, humanap siya ng paraan para makabalik sa kanilang bahay nang hindi napapansin. At ngayon, heto siya. Nagtatago sa sarili niyang pamamahay. Naghihintay ng katotohanang marahil ay hindi niya kayang harapin. Isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kalansing ng kanilang maliit na gate. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang tunog na iyon. Sumunod ang mga yabag sa kanilang bakuran. Mga yabag ni Amihan. Napakagatlabi si Hiraya. Nakauwi na siya. Kasabay ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay ang pagbukas din ng isang siwang sa sahig ng kisame. Sapat lang para masilip niya ang kanilang sala. Nakita niya ang likod ng kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ngunit hindi ito nag-iisa. May isang babae, nakasuot ito ng pulang bestida na hapit sa katawan. Ang mahaba nitong buhok ay umaalon sa bawat galaw. Hindi niya maaninag ang mukha nito mula sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang paraan ng pagkapit nito sa braso ni Amihan ay sapat na para ang malaman niya. Dahan-dahan, baka may makakita sa atin, narinig niyang sabi ng babae. Ang boses nito'y malambing ngunit may halong kapilyahan.
Wala ng tao, Lina. At isa pa, nasa probinsya si Hiraya, sagot ni amihan. At sa boses nito ay may kagalakan. Isang kagalakan na matagal nang hindi naririnig ni Hiraya na para sa kanya. Lina, Mahalina. Ang pangalan ay parang lason na kumalat sa kanyang pandinig. Ang tawa ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tawang nakakainsulto. Isang tawang nagsasabing nagtagumpay ito. Naramdaman ni Hiraya na nanikip ang kanyang dibdib na para bang may isang kamay na humihigpit sa kanyang puso. Ang bahay na ito, na pinuno niya ng pagmamahal at pangarap, ay biglang naging isang dayuhang lugar. Ang mga pader na saksi sa kanilang mga pangako ay saksi ngayon sa isang kasinungalingan. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang papunta sila sa direksyon ng kanilang silid-tulugan. Hindi, huwag doon, sigaw ng isip ni Hiraya. Huwag sa kwarto natin. Huwag sa kama kung saan natutulog ang anak natin. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, ngunit ang mga imahe ay mas lalong naging malinaw sa kanyang isipan. Ang mga kamay nila, ang kanilang mga halik, ang kanilang mga katawan, sa lugar na dapat ay sagrado para sa kanilang dalawa. Isang hikbi ang nagpumilit kumawala mula sa kanyang bibig. Mabilis niyang tinakpan ito ng nanginginig na kamay. Ang alikabok sa kanyang palad ay sumama sa luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Dito, sa dilim ng kisame, mag-isa niyang pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Ang tunog na yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Narinig niya ang mahinang musika at ang halakhak ni amihan na mas malapit na ngayon. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ng babae, malinaw na malinaw, kahit na may kahinaan. Ang ganda naman ng bahay ninyo, Ami. Simple lang pero malinis. Alagang-alaga ng asawa mo, ano? May pamilyar na pang-uuyam sa tono nito. Hindi sumagot si amihan. Sa halip, ang narinig ni Hiraya ay ang kaluskos ng damit, ang mahinang tunog ng isang halik. Napapikit ng mariin si Hiraya. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Diyos ko, parang awa niyo na. Itigil niyo na to. Ngunit hindi tumigil. Ang mga tunog ay nagpatuloy. Ang mga bulungan ay naging halinghing. Ang musika ay tila lalong lumakas, sinusubukang pagtakpan ang kasalanang nagaganap sa loob ng kwartong iyon. Bawat tunog ay isang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang walang hanggang parusa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ibagsak ang sarili mula sa kisame at tapusin ang lahat. Ngunit nanatili siyang paralisado, isang presong tagapakinig sa sarili niyang trahedya. Ang tanging nagawa niya ay ang umiyak ng walang tunog. Ang mga luha niya'y bumabagsak sa maruming sahig na kahoy, lumilikha ng maliliit at madilim na patak na parang mga patak ng dugo mula sa kanyang sawimpalad na puso. Pagkalipas ng ilang sandali, natila isang kawalang hanggan para kay Hiraya. Humina ang musika. Narinig niya muli ang kanilang mga boses, mas kalmado na ngayon. Uuwi na ako, baka hanapin ako sa amin, sabi ng babae. Sandali pa, Lina, mamaya na, sagot ni amihan. Ang boses ay malambing, puno ng pagsusumamo. Isang boses na minsan ay para lamang kay Hiraya. Isang matinis na tawa ang narinig ni Hiraya mula kay Mahalina. Isang tawang puno ng tagumpay. Hindi pwede. Baka bigla na lang bumukas ang pinto at madatnan tayo ng asawa mo, sabi nito. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Hiraya na bumukas ang pinto ng kwarto. Mas malinaw na ang kanilang usapan. Humakbang si Hiraya ng kaunti para mas makita sila at sa kanyang paggalaw ay may kumalansing na isang lumang lata sa kanyang tabi. Hindi ito malakas, ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tunog ay parang kulog. Natigilan ang dalawa sa ibaba. Ano yon? Tanong ni Mahalina. Baka sang ka ba? Wala yon. Pusa lang siguro sa bubong.
Mabilis na sagot ni amihan, bagamat narinig ni Hiraya ang bahagyang panginginig sa boses nito. Pinigil ni Hiraya ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na halos gusto nang kumawala. Akala niya ay katapusan na. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nagpatuloy ang dalawa. Tila nakumbinsi si amihan sa sarili niyang kasinungalingan. Naglakad sila papalabas ng kwarto. Nakita ni Hiraya ang mukha ng babae sa unang pagkakataon. Si Mahalina. Ang babaeng madalas niyang makita sa palengke. Ang babaeng laging bumabati sa kanya ng isang matamis na ngiti. Ang ninginam ang ngiting iyon ngayon ay nasa mga labi pa rin nito habang nakatingin kay amihan. Ngunit para kay Hiraya, ang ngiting iyon ay hitsura ng isang demonyo. Hinatid ni amihan ang babae sa may pinto. Bago ito tuluyang umalis, humarap itong muli kay amihan, inayos ang kwelyo ng damit nito, at sinabi ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hiraya. Sigurado kang hindi uuwi ang asawa mo, Ami? Ang tanong ni Mahalina ay parang isang matulis na balaraw na sumaksak sa huling hibla ng pagtitimpi ni Hiraya. Sigurado kang hindi uuwi ay ang asawa mo, Ami? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, bawat ulit ay mas masakit, mas mapang-uyam. Ang lakas na ginamit niya para manatiling tahimik, para maging isang anino lamang sa dilim, ay biglang naglaho. Ang kanyang katawan, na kanina pa naninigas sa tensyon, ay biglang nanghina. Ang kamay niyang nakakapit sa isang kahoy na biga ay nawala ng lakas. Sa kanyang pagbagsak, nasagi niya ang isang tumpok ng mga lumang gamit, mga librong hindi na binabasa, isang sirang laruan ni Sinag, at isang lata ng lumang pintura. Crash! Ang ingay ay nakabibingi. Isang marahas na pagbasag sa katahimikan ng gabi. Ang alikabok ay umalimpuyo sa paligid niya. Sa ibaba, ang lahat ay biglang natahimik. Ang halakhak ay napalitan ng pagkataranta. Ang mga bulungan ay napatigil. Ami, ano yon? May tao. Narinig niyang sigaw ni Mahalina. Ang boses ay puno na ng takot. Naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng sahig. May mga yabag na nagmamadaling lumayo sa pinto. Si amihan, naghahanda bang tumakbo? Magtago? Ngunit para kay Hiraya, tapos na ang pagtatago. Dahan-dahan, itinayo niya ang kanyang sarili. Ang sakit sa kanyang palad at mga tuhod ay hindi niya ininda. Ang tanging nararamdaman niya ay isang kakaibang klase ng kalamigan, isang nakapapasong lamig na nagsimulang kumalat mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Wala nang luha, wala nang hikbi. Ang natira na lamang ay ang abo ng kanyang nasunog na pag-ibig. Sa bawat paggalaw niya papalapit sa butas ng kisame, ang alikabok mula sa kanyang damit at buhok ay nahuhulog na parang niebe. Isang maduming niebe sa isang gabing napakainit. Sa ibaba, nakita niyang tulala si amihan, nakatingin sa direksyon ng kisame. Ang muka ay putlang-putla. Si Mahalina naman ay nasa likod nito, nagtatago na parang isang basang sisiw. Nang ilabas ni Hiraya ang kanyang ulo mula sa siwang, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni amihan. Nakita niya ang pagkagulat na unti-unting napalitan ng realisasyon at pagkatapos ay ng purong takot. Para siyang nakakita ng isang multo. Ang multo ng asawang kanyang pinagtaksilan. Bumangon mula sa libingan ng mga kasinungalingan. Hiraya. Ang pangalan niya ay isang mahinang bulong mula sa mga labi ni amihan. Anong ginagawa mo dyan? Akala ko nasa probinsya ka? Hindi sumagot si Hiraya. Itinuon niya ang kanyang buong lakas para makababa. Bawat hakbang niya sa luma at mabuway na hagdanan ay mabigat at may katiyakan. Nang tuluyan na siyang makatapak sa sahig ng kanilang sala, hinarap niya ang dalawa. Doon nila nakita ang kanyang itsura. Ang kanyang mukha ay may mga bahid ng dumi at luha.
Ang kanyang damit ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sigurado ka bang hindi ako uuwi, Ami? Ulit niya sa tanong ni Mahalina. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay kayang magpayelo ng impyerno. Napaurong si Amihan. Hiraya, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang tuyong tawa ang kumawala kay Hiraya. Ano ang ipapaliwanag mo? Ang mga gabing ginagabi ka. Nang uwi? Ang mga palihim mong tawag sa telepono? O itong resibo para sa 2 tao sa petsang sinabi mong nag-overtime ka? At inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lukot na resibo at ibinato ito sa sahig sa pagitan nilang tatlo. Napatingin si Mahalina sa resibo at pagkatapos ay kay Hiraya. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng pagmamatigas. Kung hindi ka sana nagkukulang sa asawa mo, hindi siya maghahanap ng iba. Ang mga salita ay parang isang sampal, ngunit hindi kumurap si Hiraya. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Nagkulang? Ibinigay ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa pamilyang ito. Nagtiis ako sa hirap. Ipinagtanggol kita sa mga magulang ko na tutol sa'yo. At ito ang isusukli mo sa akin? Ang bawat salita ay mabigat. Puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Hiraya, mali ako. Patawarin mo ako. Lasing lang kami. Pagmamakaawa ni Amihan, sinusubukang hawakan ang braso ni Hiraya. Mabilis na iniwas ni Hiraya ang kanyang braso na para bang ito'y apoy. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Ang sigaw niya. At sa wakas, ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Huwag mong gamitin ang kalasingan bilang dahilan sa kataksilan mo. Pinili mo to, Amihan. Gabi-gabi. Sa bawat kasinungalingan mo, pinili mo to. Katahimikan. Tanging ang malakas na paghinga ni Hiraya ang maririnig. Pagkatapos, tumalikod siya sa kakanila. Ang biglaang pagbabago sa kilos niya ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang sigaw. Naglakad siya papalayo sa gulo. Sa 2 taong sumira sa kanya, dumiretso siya sa kwarto ng kanilang anak. Ang silid ni Sinag ay tahimik at payapa. Ang amoy ng baby powder ay nakakapit sa hangin. Sa maliit nitong kuna, mahimbing na natutulog ang anghel niya, ang tanging liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi nito, at sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya ay naglaho. Napalitan ng isang matinding determinasyon. Kinuha niya ang bag ng bata. Mabilis ngunit walang ingay. Inilagay niya ang mga damit ni Sinag, ang gatas nito, ang lampin, at ang paborito nitong maliit na unan. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal. May isang layunin. Maingat niyang binuhat ang natutulog na si Sinag. Inilagay ang ulo nito sa kanyang balikat. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Paglabas niya ng kwarto, nakatayo pa rin si Amihan sa gitna ng sala. Wala na si Mahalina. Tumakbo na ang duwag. Hiraya, saan ka pupunta? Tanong ni Amihan. Ang boses ay basag. Huwag mong gawin to. Parang awa mo na. Pag-usapan natin to. Humarang siya sa pinto. Ang katawan niya'y isang desperadong harang. Tumigil si Hiraya sa harap niya. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang mga matang puno ng pagsisisi. Isang pagsisising huli na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang mga mata nilang dalawa ay muling nagtagpo. Sa huling pagkakataon, pinatay mo ang lahat sa akin, Amihan. At sa mga salitang iyon, nilampasan niya ito. Hindi siya nito napigilan. Para siyang isang agos ng tubig na hindi kayang harangan ng bato. Binuksan niya ang pinto. Kasabay nito ay ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan.
na para bang ang langit mismo ay nakikidalamhati sa kanya. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nito matalo ang kalamigan sa kanyang puso. Niyakap niyang mahigpit si Sinag, pinoprotektahan ito mula sa ulan. At pagkatapos, humakbang siya palabas sa dilim. Hindi siya lumingon. Kahit isang beses, hindi siya lumingon pabalik sa bahay na puno ng mga sirang pangarap at sa lalaking nag-iwan sa kanya ng isang sugat na hindi niya alam kung kailan pa maghihilom. Ang ulan sa gabing iyon ay naging saksi sa dalawang magkaibang landas na tinahak ng dalawang pusong minsan ay iisa. Para kay Hiraya, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng bus na sinasakyan niya palayo sa baryo mapayapa ay isang paghuhugas. Paghuhugas sa mga alaala, sa mga pangako, sa lahat ng sakit. Hawak niya sa kanyang mga bisig sisinag na nagising dahil sa lamig, ngunit muling nakatulog dahil sa init ng yakap ng ina. Habang tinatahak ng bus ang madilim na kalsada, walang luhang dumaloy mula sa mga mata ni Hiraya. Siya ay manhid, isang basyong sisidlan na ang tanging laman ay ang determinasyong mabuhay para sa kanyang anak. Para kay amihan, ang pagtigil ng ulan ay mas masahol pa. Ang kasunod nito ay isang nakabibinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng tawa ni Hiraya at ng iyak ni Sinag ay naging isang malamig na puntod. Bawat sulok ay may anino ng kanilang mga alaala. Ang tsinelas ni Hiraya sa may pinto. Ang maliit na bola ni Sinag sa ilalim ng mesa. Lahat ay mga paalala ng mundong winasak niya sa loob lamang ng isang gabi. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng sala, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay walang makakarinig. Wala nang magpupunas ang kanyang mga luha. Siya ay nag-iisa. Macau. Ang ingay ng mga pinagkainan na nagbabanggaan at ang singaw mula sa mainit na tubig ang naging mundo ni Hiraya sa sumunod na mga taon. Natagpuan niya ang sarili sa likod ng isang maliit na restaurant sa Macau. Naghuhugas ng pinagkainan mula umaga hanggang gabi. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa pag-aaruga ay naging kalyuhin at magaspang. Ang pagod ay gumuguhitid sa kanyang mukha, ngunit sa bawat sentimong kinikita niya, ang imahe ni Sinag ang kanyang nakikita. Sa gabi, pagka-uwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, doon lamang niya hinahayaang bumagsak ang kanyang pagod. May mga gabing napapayakap na lang siya sa unan, tahimik na umiiyak sa pangungulila at sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit ang lahat ng yon ay naglalaho sa tuwing tatawag siya sa Pilipinas, kung saan pansamantala niyang ipinagkatiwala si Sinag sa kanyang ina. Sa screen ng kanyang lumang telepono, sasalubungin siya ng pinakamagandang ngiti sa buong mundo. "Mami, kailan po kayo uuwi?" Tanong ng maliit na boses. At sa isang iglap ang pagod na Hiraya ay nagiging isang ina na puno ng lakas. "Malapit na, anak. Kaunting tiis na lang, okay? Ipon lang si Mami para mabili kita ng maraming laruan." Ngumingiti siya, isang ngiting totoo at nagbibigay buhay, kahit na sa likod nito ay ang mga luhang handa ng pumatak. Pagkatapos ng tawag, pupunasan niya ang kanyang mga mata, hihinga ng malalim, at sasalubungin ang panibagong araw ng pagkayod. Pilipinas. Ang mga araw ni Amihan ay naging isang walang katapusang siklo ng pagsisisi. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, iniwan din siya ni Mahalina. "Akala ko ba mayaman ang pamilya mo? Bakit hanggang ngayon nagtitiis tayo sa ganitong buhay?" Iyon ang mga huling salitang binitiwan nito bago tuluyang maglaho. Doon niya napagtanto na hindi siya minahal nito. Ginamit lang siya. Ang bahay nila ay unti-unting nawalan ng buhay. Hindi na niya ito nililinis. Ang mga laruan ni Sinag ay nanatili sa parehong lugar kung saan niya huling nakitang naglalaro ang bata. Minsan, sa gitna ng gabi, gigisingin siya ng katahimikan
at hahanapin niya ang init ng katawan ni Hiraya sa kanyang tabi para lamang yakapin ang isang malamig at basyong espasyo. Sinubukan niyang tawagan ang pamilya ni Hiraya, ngunit walang gustong kumausap sa kanya. Sinubukan niyang magpadala ng pera, ngunit ibinabalik din ito. Siya ay isang multo, binubuhay na lamang ng alaala ng pamilyang siya mismo ang sumira. Paglipas ng panahon, lumipas ang 5 taon. Si Hiraya ay hindi na lamang isang tagahugas ng pinggan. Sa kanyang sipag at tiyaga, natuto siyang magluto at naging assistant cook. Ang kanyang itsura ay nagbago. Ang dating pagkalumbay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Nakapag-ipon siya, hindi man kalakihan, ngunit sapat na para umuwi at magsimulang muli. Si Sinag ay isa ng bibo at matalinong bata. Lumaki siyang tanging pagmamahal ng ina at lola ang nakagisnan. Ngunit habang siya'y lumalaki, nagsimula na rin ang mga tanong na kinatatakutan ni Hiraya. Mami, yung kaklase ko po, si Ben may daddy siya. Ako po, nasaan si daddy ko? Tanong nito isang gabi, habang iginuguhit niya ang kanyang pamilya. Isang larawan ng 2 tao lamang, siya at ang kanyang ina. Napatigil si Hiraya, hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang daddy mo. Nasa malayo siya, anak. Babalik pa po ba siya? Ang tanong na yon ang tumimo sa puso ni Hiraya. Alam niyang hindi niya maaaring pagtakpan ang katotohanan habang buhay. Alam niyang hindi niya maaaring takbuhan ang nakaraan magpakailanman. Para kay Sinag, para sa kanyang sarili, panahon na para umuwi. Panahon na para harapin ang lahat. Sa kabilang dako, si Amihan ay natutong mabuhay kasama ang kanyang pagsisisi. Nagtrabaho siya ng maayos, inayos niya ang kanyang buhay, ngunit ang bawat tagumpay ay walang lasa. Isang hapon, habang naglalakad sa parke, nakakita siya ng isang ama na masayang karga-karga ang kanyang anak. Napatigil siya at naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi kailanman nawala sa loob ng 5 taon. Ang desisyon ni Hiraya ay buo na. Sa kanyang huling sahod sa Macau, bumili siya ng 2 tiket pauwi ng Pilipinas. Hawak ang mga tiket. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng durog na umalis 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang ina, isang mandirigma, isang survivor. Ang nakakapasong hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanila paglabas ng Ninoy Aquino International Airport. Masikip, maingay, magulo. Ngunit para kay Hiraya, ito ang kanilang tahanan. Hinawakan niyang mahigpit ang kamay ni Sinag na ngayon ay manghang-mangha sa lahat ng nakikita. Yumuko si Hiraya sa kanyang anak at ngumiti. Nandito na tayo, anak. Pagkatapos, ay huminga siya ng malalim. Ang hangin ay pumuno sa kanyang baga. Ang hangin ng nakaraan at ang hangin ng hinaharap. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa kung anumang naghihintay sa kanila sa kanilang pagbabalik. Ang pagbabalik ni Hiraya sa Baryo Mapayapa ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng tsismis ay mabilis na kumalat mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Ang babaeng umalis na wasak at talunan, 5 taon na. Ang nakalipas ay nagbalik. Hindi na depektibo, kundi buo at may paninindigan. Sa isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada, kung saan dati isang luma at abandonadong tindahan, itinayo niya ang isang paangarap. Isang maliit na coffee shop na pinangalanan niyang Kape Hiraya. Ang lugar ay maliit lamang, ngunit malinis at kaaya-aya. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong pandesal ay humahalimuyak, isang paanyaya sa lahat ng dumaraan. Para kay Hiraya, ang bawat tasa ng kapeng kanyang tinitimpla ay isang simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na siya mismo ang nagtimpla. Ayon sa panlasa na gusto niya, ang Kape Hiraya ay naging kanyang santuwaryo.
Dito, siya ang may kontrol. Dito ligtas siya. At dito, kasama niya si Sinag na masayang naglalaro sa isang maliit na sulok habang siya ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ngunit alam niyang ang kapayapaang ito ay pansamantala. Alam niyang sa isang maliit na baryo, imposibleng hindi sila mag-cruise ng landas. At ang araw na yon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Isang umaga, habang abala siya sa pagpupunas ng mesa, tumunog ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto. Isang pamilyar, nakakakabang tunog. Itinaas niya ang kanyang paningin. At doon, nakatayo sa may pinto, si Amihan, natigilan ang mundo ni Hiraya. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang narinig, kundi ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Nagbago na ito. Ang dating makisig ngunit bahagyang batang itsura ay napalitan ng isang mukhang mas may edad, mas pagod. May mga guhit na ng pagsisisi sa paligid ng mga mata nito. Ngunit ang mga matang yon, iyon pa rin ang mga matang minsan niyang minahal ng buong puso. Nag-iwas ng tingin si Amihan, tila nahihiya, tila hindi alam ang gagawin. Dahan-dahan itong pumasok, ang bawat hakbang ay mabigat. "Mami, sino po siya?" Ang inosenteng tanong ni Sinag ang bumasag sa katahimikan. Napatingin ang bata mula sa kanyang paglalaro patungo sa lalaking nakatayo sa may pinto. Ang tanong ay simple, ngunit para kay Amihan, ito ay parang isang suntok sa sikmura. Ang sarili niyang anak ay hindi siya kilala. Napalunok si Hiraya. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak at hinaplos ang buhok nito. "Customer lang siya, anak. Maglaro ka na ulit dyan." Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin sa salitang customer. Tumayo siyang muli at hinarap si Amihan na may isang pilit na ngiti, isang ngiting ginagamit niya para sa lahat ng kanyang mga parokyano. "Good morning po. Welcome sa Kape Hiraya. Ano pong sa inyo?" Natulala si Amihan sa kanyang narinig. Ang lamig at pormalidad sa boses ni Hiraya ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw o isang sumpa. "Hiraya." "Sir, kung o-order po kayo, nandoon po ang menu sa may counter," sabi ni Hiraya. Itinuturo ang pisara na parang isang estranghero. Hindi niya binigyan ng pagkakataon itong magsalita. Walang nagawa si Amihan, kundi ang sumunod. Lumapit siya sa counter. Ang mga mata ay hindi maialis kay Hiraya. Isang kapeng barako." "Okay po, isang kapeng barako. May idadagdag pa po kayo?" tanong niya. Ang mga kamay ay abala sa paghahanda. Iniiwasang magtama ang kanilang mga paningin. "Hiraya, mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang." Pagmamakaawa nito, ang boses ay mahina. Hindi siya tiningnan ni Hiraya. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagbuhos ng mainit na tubig sa kape. "Pasensya na, sir. Pero marami pa po akong customer na aasikasuhin. 35 pesos po ang kape nyo." Ang bawat salitang sir at po ay isang pader na itinatayo ni Hiraya sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na nagsasabing, "Wala ka ng lugar dito." Iniabot ni Amihan ang isang 50 pisong papel. Nanginginig ang kamay nito nang abutin ni Hiraya ang bayad. Ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Isang kuryente ng nakaraan, ng mga alaala, ng sakit. Mabilis na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Inilapag niya ang sukli at ang tasa ng kape sa counter. "Salamat po. Balik po kayo." Iyon na yon. Ang pag-uusap na pinakahihintay at kinatatakutan nilang dalawa ay natapos sa isang simpleng transaksyon. Kinuha ni Amihan ang kanyang kape at naupo sa isang mesa sa pinakasulok ng kapihan. Hindi niya ito ininom.
Nakatitig lamang siya sa tasa, pagkatapos ay kay Hiraya, at pagkatapos ay kay Sinag na masayang naglalaro. Walang kamalay-malay sa bigat ng eksenang nagaganap. Pagkaraan ng halos 1 oras, tumayo si Amihan. Iniwan niya ang kapeng hindi nagalaw at ang eksaktong bayad sa mesa. Bago siya umalis, sumulyap siyang muli kay Hiraya. Isang sulyap na puno ng kalungkutan at pagsisisi. At pagkatapos, lumabas na siya. Nang marinig ni Hiraya ang tunog ng kampanilya, hudyat na nakaalis na ito, doon lamang niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila hindi sapat. Ang pader na itinayo niya ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nagpaalam siya sandali sa kanyang nag-iisang katulong at pumasok sa maliit na bodega sa likod. Pagsara niya ng pinto, sumandal siya rito. Doon, sa gitna ng mga sako ng kape at mga kahon ng asukal, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang lakas na ipinakita niya sa harap ni Amihan ay biglang naglaho. At muli, siya ay ang babaeng nasasaktan pa rin. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang isara ang kape Hiraya, may nakita siyang isang nakatuping papel na isinuksok sa ilalim ng pinto. Kinuha niya ito. Isang sulat kamay. Ang pamilyar na sulat kamay ni Amihan. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay napako sa mga salitang nakasulat. Hiraya, alam kong wala akong karapatan, pero sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon para lang magpaliwanag. Pagkakataon para magpaliwanag. Ang mga salita mula sa sulat ni Amihan ay paulit-ulit na naglaro sa isipan ni Hiraya sa mga sumunod na araw. Sa bawat pagtimpla niya ng kape, sa bawat pagngiti niya sa mga customer, at sa bawat paghalik niya kay Sinag bago matulog, ang mga salitang yon ay isang aninong bumubuntot sa kanya. Anong paliwanag pa ang kailangan? Hindi ba't nakita na niya ang lahat? Hindi ba't narinig na niya ang bawat halakhak, ang bawat bulong? Sa gabing iyon, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa pag-aalaga kay Sinag, sa pag-aayos ng kanilang maliit na tirahan sa likod ng coffee shop. Ginawa niya ang lahat para maging abala, para walang puwang sa kanyang isipan na pasukin ng mga alaala at ng sulat na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit ang nakaraan, gaano man kalalim ibaon, ay laging may paraan para muling lumitaw. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit na ipinadala ng kanyang ina mula sa probinsya, napansin niya ang isang luma at maalikabok na karton. Ito ang kahon na naglalaman ng mga natitirang gamit mula sa dati nilang bahay ni Amihan. Mga bagay na hindi niya kayang itapon noon, ngunit hindi rin niya kayang tingnan. Panahon na siguro, sabi niya sa sarili. Sa isang iglap ng katapangan, binuksan niya ang kahon. Ang amoy ng alikabok at ng mga lumang papel ay sumalubong sa kanya. Nasa ibabaw ang mga baby clothes ni Sinag, maingat na nakatupi. Sa ilalim nito, mga libro, ilang lumang DVD at mga album ng litrato. Binuklat niya ang isang album, ang kanilang kasal. Naroon ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangarap na malinaw na nakikita sa kanilang mga mata. Mabilis niyang isinara ito. Masyado pang masakit. Ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kahon sa sahig. Nagbabaka sakaling mas madaling itapon ang mga ito kapag nagkahiwa-hiwalay na. Ngunit sa kanyang paghalungkat, isang litrato ang nahulog mula sa isang lumang libro. Hindi ito kasama sa album. Sa litrato, naroon si Mahalina. Nakatalikod ito ng bahagya. Ngunit ang profile ng mukha nito at ang mahabang buhok ay hindi maipagkakamali. May kausap itong isang lalaki at sila'y tila nasa isang garden party. Ang lalaki ay mas matanda, nakasuot ng mamahaling polo at may isang pamilyar na ngiti sa mga labi. Napakunot ang noo ni Hiraya. Pinilit niyang alalahanin kung saan niya nakita ang lalaking iyon. Pagkatapos, bigla na lang,
Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang family reunion noong unang taon ng kanilang pagsasama ni Amihan. Ang lalaking iyon ay pinsan ng yugmaong ama ni Amihan. Ang pangalan niya ay Ricardo. Tito Ricardo ang tawag nila sa kanya. Teka, bakit magkasama sila? Naalala ni Hiraya ang isang pag-uusap nila ni Mahalina sa palengke. Ilang buwan bago ang gabing iyon. Nagkunwari itong hindi sinasadyang nagkabanggaan sila. Sa kanilang maikling usapan, itinanong ni Hiraya kung may kamag-anak ito sa kanilang baryo. Ang sagot ni Mahalina ay malinaw at direkta. Wala. Dayo lang ako dito. Wala akong kakilala sa pamilya ng kahit sino. Isang kasinungalingan. Ang litrato sa kanyang kamay ay isang malinaw na ebidensya ng isang kasinungalingan. Tinitigan niyang muli ang litrato. Sinusuri ang bawat detalye. Ang paraan ng pagtawa ni Mahalina, ang paraan ng paghawak ni Tito Ricardo sa siko nito. Hindi ito pag-uusap ng dalawang estranghero. Mayroon silang ugnayan, ngunit may isa pang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, kumikinang na bagay sa braso ni Mahalina. Isang gintong pulseras na may disenyong parang dahon. Napakaliit ng detalye, halos hindi mapansin, ngunit para kay Hiraya, ang pulseras na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa madilim niyang alaala. Isang family reunion. Ang alaala ay bumalik ng buo. Sa reunion na iyon, ipinagmayabang ni Tito Ricardo ang bago nitong sasakyan, ang bago nitong relo, at oo, ang bago nitong alahas. Naalala ni Hiraya ang asawa ni Tito Ricardo na nagrereklamo ng pabiro. Ay nako, Ricardo, pati ba naman yung pulseras na yan, ipinagawa mo pa talaga. Sabi ng alahera, one of a kind design daw. Para kanino ba yan at na atat kang makuha? Ang sagot ni Tito Ricardo ay isang tawa lamang. Para sa isang espesyal na tao. Isang espesyal na tao. Ang pulseras na one of a kind. Ang pulseras na suot ni Mahalina sa litrato. Ang dalawang bagay ay nagkabanggaan sa isipan ni Hiraya. Lumilikha ng isang nakakagambalang konklusyon. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Bakit magsisinungaling si Mahalina tungkol sa pagkakakilala kay Tito Ricardo? Anong relasyon meron sila? At bakit ang isang mamahaling, custom-made na pulseras na pagmamay-ari ng tiyuhin ng asawa niya ay nasa braso ng babaeng sumira sa kanilang pamilya? Ang mga tanong ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan, hindi na tungkol sa simpleng kataksilan, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Ang sulat ni Amihan na nakatago sa ilalim ng kanyang unan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para lang magpaliwanag. Posible kayang mayroon pang ibang kwento sa likod ng lahat? Isang kwentong hindi niya alam. Ang galit na matagal nang namuo sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit sa tabi nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol, pagdududa. Pagdududa sa lahat ng akala niya ay alam na niya. Hinawakan niyang mahigpit ang litrato. Ang kapirasong papel na ito ay hindi na lamang isang masakit na alaala. Ito ay isang susi. Isang posibleng susi sa isang katotohanang mas malaki pa sa kanyang inaakala. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan nakatira si Amihan. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa ay nagsimulang gumuho, hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa isang nakakabalisang pangangailangan na malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, hindi niya sinagot ang sulat ni Amihan. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Naglakad siya papunta sa bahay nito, hindi para makipagbalikan, hindi para makipag-usap tungkol sa kanilang nakaraan. Nagpunta siya doon para magtanong, para simulan ang paghahanap ng sagot. Hawak sa kanyang bulsa ang litrato,
Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Ang bawat katok sa pinto ay parang isang martilyong pumupukpok sa nananahimik na puso ni Amihan. Sa loob ng 5 taon, walang kusang loob na kumatok sa pintong yon maliban sa mga maniningil ng kuryente at tubig. Ang mga kaibigan niya ay unti-unting lumayo. Ang pamilya ay sumuko na sa kanya. Ang bahay ay naging isang kahon ng kalungkutan at siya ang bilanggo sa loob nito. Kaya't nang marinig niya ang 3 marahan, ngunit tiyak na katok, natigilan siya. Sino ang pupunta sa kanya? Nag-aalangan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa lumang sopa. Sa kanyang paglakad, nasulyapan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telebisyon. Isang lalaking mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang mga mata ay laging may bakas ng kalungkutan. Pagbukas niya ng pinto, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Si Hiraya, nakatayo ito sa harap niya. Hindi umiiyak, hindi galit. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ang babaeng nasa harap niya. Sa harap niya ay hindi na ang Hiraya na kanyang iniwan. Ito ay mas matatag, mas may paninindigan, at mas malayo. Hiraya, sabi niya. Ang pangalan nito ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Pumasok ka. Pumasok si Hiraya, ngunit nanatili itong nakatayo malapit sa pinto. Nagpapanatili ng distansya. Inilibot nito ang tingin sa loob ng bahay. Nakita nito ang alikabok sa mga gamit, ang katahimikan, ang kalungkutang nakakapit sa mga pader. Walang salitang namutawi sa bibig nito, ngunit nakita ni Amihan sa mga mata nito ang lahat. Awa na may halong pandidiri. Hindi ako nagpunta rito para sa sulat mo. Simula ni Hiraya, ang boses ay direkta at walang emosyon. Nandito ako para dito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang kupas na litrato at iniabot sa kanya. Kinuha ito ni Amihan. Sa una, ang nakita lang niya ay ang nakakasuklam na mukha ni Mahalina. Ang unang reaksyon niya ay itapon ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tiningnan niyang muli. At doon, nakita niya ang lalaking kausap nito. Ang nangiti, ang polo. Si Tito Ricardo, sabi niya. Naguguluhan? Saan mo nakuha ito? Hindi yan ang mahalaga, sagot ni Hiraya. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang tanong, bakit sila magkasama? Akala ko ba sabi ni Mahalina, wala siyang kakilala sa pamilya mo? Doon nagsimulang magulo ang isipan ni Amihan. Hindi ko alam. Ang pagkakaalam ko talaga, hindi sila magkakilala. Talaga ba, Amihan? Tanong ni Hiraya, may bahid ng pagdududa. Tingnan mong mabuti ang pulsera sa braso niya. Pamilyar ba sa'yo? Muling tiningnan ni Amihan ang litrato. Pinilit ituon ng pansin sa maliit na detalye. Ang pulseras. At bigla, parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala. Ang family reunion, ang pagyayabang ng kanyang tiyuhin. Para sa isang espesyal na tao. Napatingala siya kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla. Paano? Ikaw ang tanungin ko, paano? Giit ni Hiraya. Napasabunot si Amihan sa kanyang buhok. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabanggaan sa kanyang isipan, ngunit wala pa ring nabubuong larawan. Hindi ko alam, Hiraya. Maniwala ka. Hindi ko alam. Nakita ni Hiraya ang desperasyon sa kanyang mukha. Sa halip na sumigaw, nagtanong ito sa isang mas mahinahong boses. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang lahat. Simula sa umpisa, walang labis, walang kulang. At doon, sa gitna ng sala na puno ng mga sirang alaala, umupo si Amihan at nagsimulang magkwento. Hindi ito isang pagdadahilan,
kundi isang pag-amin. Inamin niya ang lahat ng kanyang kahinaan. Hirap na ako noon, Hiraya. Simula niya, ang boses ay basag. Ang pamilya mo, laging sinasabi na hindi ako sapat para sa'yo. Ang trabaho ko, kulang para maibigay ang buhay na nararapat sa inyo ni Sinag. Pakiramdam ko, bigo ako bilang isang asawa, bilang isang ama. At sa tuwing nag-aaway tayo dahil sa pera, mas lalo akong lumulubog. At dumating siya, patuloy niya. Si Mahalina. Nakilala ko siya sa isang bar. Lasing ako, problemado. At siya, pinakinggan niya ako. Pinuri niya ako. Sinabi niya na isa akong mabuting tao na minamalas lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong may halaga ako. Naging takbuhan ko siya. Isang malaking pagkakamali. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang tungkol kay Tito Ricardo. Sabi ni Hiraya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tila sinusubukang unawain. Huminga ng malalim si Amihan. Si Tito Ricardo. Galit sa akin yon mula pa noong una. Alam mo naman ang kwento ko, di ba? Anak ako sa labas ng ama niya. Noong nabubuhay pa si Papa, kinilala niya ako at binigyan ng apelido. Hindi matanggap ni Tito Ricardo yon. Para sa kanya, agaw ko ang dapat ay para sa kanila lang. Lalo na noong nalaman niyang may maliit na parte ng mana na ipinangalan sa akin ni Papa bago siya mamatay. Hindi ko naman pinansin yon. Ang gusto ko lang ay pamilya. Pero si Tito Ricardo, para sa kanya, pera at pangalan ang lahat. Natahimik silang dalawa. Ang mga revelasyon ay nakabitin sa hangin. At pagkatapos, isang malamig na realisasyon ang gumapang sa sistema ni Amihan. Ang bar kung saan sila unang nagkita ni Mahalina. Ang pag-aalok ni Tito Ricardo na ililibre siya ng isang bote ng alak sa gabing iyon. Ang hindi sinasadyang pagpapakilala kay Mahalina na kaibigan daw ng may-ari ng bar. Diyos ko, bulong ni Amihan. Ang mga mata niya'y nanlalaki sa takot. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Hindi mapakali. Naalala ko na. Si Tito Ricardo, siya ang nagpakilala sa amin. Napatayo rin si Hiraya. Ano? Sabi niya, Ami, pinsan ko, mukhang problemado ka. Halika, inom tayo. Pagkatapos, lumapit si Mahalina. Sabi niya, Ricardo, andito ka pala. Kumusta? At ipinakilala niya kami. Ang sabi niya, nagkataon lang. Isang malaking pagkakataon. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkasya sa kanilang mga lugar. Ang kasinungalingan ni Mahalina, ang galit ni Tito Ricardo, ang pulseras, ang pagkakataon. Hindi ito isang simpleng kataksilan. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Dahil sa kahinaan, ito ay isang patibong, isang masalimuot at malupit na patibong na sinadya para wasakin siya, para wasakin ang kanilang pamilya. Para sa huli, makuha ni Tito Ricardo ang lahat. Napatingin si Amihan kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita sa kanya dati. Hindi lang pagsisisi, kundi purong sindak sa katotohanang natuklasan. Ang katotohanang hindi lang siya ang nagkasala, siya rin ay ginamit. Ang pader sa pagitan nilang dalawa ay gumuho. Sa sandaling iyon, hindi sila dating mag-asawa na may sugat ng nakaraan. Sila ay 2 taong nakatuklas ng isang mapait at nakakatakot na katotohanan. Lumapit siya kay Hiraya, hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng isang bagay na mas mahalaga. Hiraya, sabi niya, ang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon. Naniniwala ka ba sa akin? Biktima lang din ako. Biktima lang din ako. Ang mga salitang binitiwan ni Amihan ay nanatiling nakalutang sa mabigat na hangin sa loob ng bahay. Matagal matapos itong sabihin, tinitigan ni Hiraya ang mukha ng dating asawa. Nakita niya ang pagsisisi
ang takot, ang pagkalito. Ngunit ang tiwalang minsan niyang ibinigay ng buong buo ay isang basag na salamin na imposibleng maibalik sa dati. Hindi siya sumagot kaagad. Naglakad siya palayo, lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Ang baryo mapayapa na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay tila mayroon na ngayong mga anino sa bawat sulok. Hindi ganoon kadali, amihan. Sabi niya sa wakas, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Biktima ka man o hindi, nagkasala ka pa rin. Ang sakit na idinulot mo ay totoo. Yumuko si amihan, tinatanggap ang bawat salita na parang isang nararapat na parusa. Alam ko, Hiraya, at habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero iba na ito. Kung totoo ang hinala natin, hindi lang ang pamilya natin ang sinira niya. May mas malalim na plano si Tito Ricardo. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang hininga ng nakaraang pilit na kumakawala. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Hiraya, hindi nakatingin sa kanya. Tulungan mo akong alamin ang katotohanan. Sagot ni amihan, may bagong determinasyon sa kanyang boses. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo, kundi para kay Sinag. Kailangan niyang malaman ang buong kwento balang araw at kailangan nating patunayan na hindi kasinungalingan ang pundasyon ng pamilyang ito, kundi isang pag-ibig na sinira ng kasakiman ng iba. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag ang nagpabago sa lahat. Humarap si Hiraya. Sige, pero linawin natin, gagawin natin to para sa anak ko. Walang ibang ibig sabihin nito? Tumango si amihan, kahit na may bahagyang kirot sa kanyang puso. Naiintindihan ko. At doon, sa gitna ng mga guho ng kanilang pagsasama, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo. Ang kanilang mga sikretong pagkikita ay naging madalas. Hindi na ito sa bahay ni amihan na masyadong delikado. Minsan, sa isang tahimik na bahagi ng ilog sa kabilang bayan. Minsan, sa likod ng simbahan pagkatapos ng huling misa. Sa bawat pagkikita, pinagtatagpi-tagpi nila ang mga impormasyon. Naalala ni amihan ang mga pagkakataong hindi sinasadya silang nagkikita ni Tito Ricardo sa mga lugar kung nasaan si Mahalina. Naalala ni Hiraya ang mga mamahaling regalo na biglang dumarating para kay Mahalina na sinasabi nitong galing sa isang secret admirer. Bawat piraso ng impormasyon ay isang sinulid na humahabi sa isang larawan ng panlilinlang. Ngunit habang sila'y nag-iimbestiga, tila mayroon ding nagmamasid. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga upuan sa labas ng kape Hiraya, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito si Tito Ricardo, nakangiti ng malapad na parang isang mapagkakatiwalaang tiyuhin. Hiraya, iha, kamusta ka na? Nabalitaan kong bumalik ka na raw at nagtayo ng sarili mong negosyo. I'm so proud of you. Bati nito, ang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Nanigas si Hiraya, ngunit pinilit niyang ngumiti. Salamat po, Tito. Okay naman po kami. Nasaan ang apo ko sa pamangkin? Si Sinag, di ba? Nasa loob po, naglalaro. Mabuti naman. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Nakabangon ka. Hindi tulad ng pinsan kong si amihan. Kawawa naman ang batang yon, nasira ang buhay. Pero ganoon talaga. Kailangang pagbayaran ang mga pagkakamali. Sabi nito, ang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. O siya, dadaan lang ako. Mag-iingat ka sa negosyo mo, ha? Mahirap na. Maraming masasamang loob ngayon. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang babala ay malinaw. Pag-alis ng kotse, nakaramdam si Hiraya ng malamig na kaba. Ang babala ay hindi nagtagal at nagkaroon ng laman. Kinabukasan pagbukas niya ng coffee shop, nadatnan niyang basag ang isang salamin sa bintana. Walang ninakaw. Isang malinaw na mensahe lamang ng pananakot.
Ang mas masahol pa ay nangyari pagkalipas ng 2 araw. Habang sinusundo niya si Sinag mula sa eskwelahan, napansin niya ang isang lalaking hindi pamilyar sa lugar, nakatayo sa kabilang kalsada, nakatingin sa direksyon nila. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong nag-iwas ng tingin at naglakad palayo. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Tinawagan niya si Amihan. Sinusundan nila kami, Amihan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot sa unang pagkakataon. May lalaking nakatingin sa amin kanina sa labas ng school ni Sinag. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbabago sa paghinga ni Amihan. Saan kayo ngayon? Huwag kayong lalabas ng bahay. Nandito kami sa shop. Papunta na ako dyan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Amihan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak siyang muli sa loob ng kapehiraya mula nung unang araw. Diretso siyang lumapit kay Sinag na nagkukulay sa isang mesa. Sinag, kamusta ka anak? Napatingala ang bata. Hello po? May nakita ka bang kakaibang tao kanina sa school? Tanong ni Amihan. Sinusubukang maging kalmado. Umiling si Sinag. Wala po. Si Mami lang po ang kasama ko. Nakahinga ng maluwag si Amihan, ngunit ang panganib ay naroon pa rin. Humarap siya kay Hiraya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyang nawala. Ang nakikita nila ngayon ay hindi ang kanilang nasirang nakaraan, kundi ang isang kasalukuyang puno ng panganib para sa kanilang anak. Kailangan na nating itigil to, Hiraya, sabi ni Amihan. Hindi. Mabilis na sagot ni Hiraya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Hindi ngayon. Mas lalo nating hindi pwedeng itigil. Kung kaya niyang gawin to, ibig sabihin, natatatakot na siya. Malapit na tayo. Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang unknown number. Nag-aalangan niya itong sinagot at inilagay sa loudspeaker. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses. Ang malamig at pamilyar na boses ni Tito Ricardo, tila bumubulong. Mag-ingat ka sa negosyo mo, Hiraya. At lalo na, sa pinakamamahal mong anak. Click. Ibinaba ang tawag. Napatingin si Hiraya kay Amihan. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang laban ay hindi na lamang para sa katotohanan. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang tawag mula kay Tito Ricardo ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa mga sumunod na araw. Ang dating santuwaryo ni Hiraya, ang Kape Hiraya, ay naging isang lugar ng pagkabalisa. Ang bawat bagong customer na pumapasok ay kanyang tinititigan, hinahanapan ng masamang hangarin. Ang bawat sasakyang humihinto sa tapat ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang paghatid at pagsundo kay Sinag sa eskwelahan ay naging isang ritual na puno ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay laging alerto, nagmamasid sa paligid. Ngunit ang tunay na atake ni Tito Ricardo ay hindi dumating sa paraang inaasahan niya. Hindi ito marahas, hindi ito maingay. Ito ay mas tuso, mas mapanira at tumatagos hanggang sa kaluluwa. Nagsimula ito sa mga bulungan. Isang araw sa palengke, habang namimili si Hiraya ng mga sangkap para sa kanyang coffee shop, napansin niya ang biglaang pagtahimik ng mga tindera nang siya'y dumaan. Ang mga dating masayang bumabati sa kanya ay nag-iiwasan ng tingin. Nakita niya ang mga nagkumpulang ale na sumusulyap sa kanya, nagbubulungan, at pagkatapos ay mabilis na tatalikod kapag nahuli niya sila. Kawawa naman si Hiraya. Narinig niyang sabi ng isa. Akala niya nakabangon na. Lolokohin lang pala ulit. Narinig ko nga. Grabe pala yang si Amihan. Hindi lang pala simpleng babaero. Sustentado pala talaga ang kabit. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. Nagmadali siyang umalis. Ang puso niya'y tumitibok ng mabilis.
Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang masamang kutob. Ang kutob na yon ay nagkaroon ng katuparan ng hapong iyon. Dumating si amihan sa Kape Hiraya. Pagkatapos magsara, hindi ito pumasok. Kumatok lamang ito sa salamin ng pinto. Pagbukas ni Hiraya, nakita niya ang itsura nito. Isang itsura ng isang taong sinagasaan ng lahat ng kamalasan sa mundo. Ang mukha nito ay putlang-putla. Ang mga kamay ay nanginginig. Walang salitang iniabot nito sa kanya ang isang malaking brown envelope na walang pangalan, walang address. Ano to? Tanong ni Hiraya, kinakabahan. Dumating yan sa bahay kanina. Isinuksok lang sa ilalim ng pinto. Sagot ni amihan. Ang boses ay paos. Dinala ni Hiraya ang envelope sa loob. Sa ibabaw ng isang mesa, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang saradong kapihan, binuksan niya ito. Ang unang nahulog ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong malabo, tila kinunan mula sa malayo. Naroon si amihan at mahalina, nakaupo sa isang coffee shop, nagtatawanan. Isa pang litrato, naglalakad sila sa isang parke. Ang pinakamasakit sa lahat, isang litratong magkayakap sila sa tapat ng isang sinehan. Ang mga litrato ay kinunan sa iba't ibang araw, sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ng mga litrato, may mga dokumento, mga kopya ng bank statement. Malinaw na nakasaad ang pangalan ni amihan bilang may-ari ng account. At sa listahan ng mga transaksyon, paulit-ulit na nakalista ang isang pangalan. Mahalina Cruz, regular. Buwan-buwan, malalaking halaga. Ang mga petsa ay nagsimula 6 na buwan bago pa man ang gabing nahuli sila ni Hiraya. Nabitawan ni Hiraya ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ito ang huling patibong. Ang lahat ng ebidensya ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang mga litrato, ang mga bank statement, lahat ay sumisigaw ng isang kwento. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ito isang simpleng kahinaan. Ito ay isang planadong relasyon. Isang relasyon na sinuportahan ng pera. Isang relasyong binuo sa mahabang panahon sa likod ng kanyang mga mata. Hindi totoo yan, Hiraya. Pakana niya to. Pakana lahat to ni Tito Ricardo. Desperadong sabi ni amihan. Nakikita ang pagguho ng pag-asa sa mukha ni Hiraya. Ngunit ang mga salita ni amihan ay parang hangin na lamang. Ang ebidensya sa sahig ay masyadong malakas, masyadong totoo. Ang maliit na tiwalang nagsisimulang mabuo sa pagitan nila ay biglang nadurog, naging abo. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang sikretong imbestigasyon ay nagmistulang isang malaking katangahan. Napatingin si Hiraya kay amihan at sa mga mata niya, nakita ni amihan ang pagbabalik ng lahat ng sakit mula 5 taon na ang nakalipas. Ngunit mas matindi, mas malalim. Dahil sa pagkakataong ito, nasaktan siya hindi lang dahil sa kataksilan, kundi dahil sa pag-asang muli siyang naniwala. Paano mo ipapaliwanag to, amihan? Tanong niya. Ang boses ay basag, puno ng pighati. Ang mga petsa, ang mga litrato, ang pera, masyadong totoo. Maniwala ka sa akin, Hiraya. Kaya niyang gawin yan. Kaya niyang pekehin ang lahat ng yan. Pagmamakaawa ni amihan. Ngunit si Hiraya ay umiling na lamang. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng pagod. Mga luha ng pagkatalo. Pagod na siyang maniwala. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting kapihan, ang simbolong itinayo niya para sa kanyang kalayaan at bagong simula. Ngayon, ang lugar na ito ay nabahira na rin ng kasinungalingan. Tama sila. Bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay amihan. Kawawa nga ako.
Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Isang hudyat, isang pagtatapos. Hiraya, huwag. Humarap siyang muli kay amihan. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon ay naglaho. Siguro nga tama sila. Siguro nga ito talaga ang katotohanan. Sabi niya, ang bawat salita ay isang pagsuko. Umalis ka na, amihan. Umalis na kayo sa buhay namin. Ang mga araw, pagkatapos ng gabing iyon, ay ang pinakamadilim para kay Hiraya. Mas madilim pa kaysa noong mga unang araw niya sa Macau. Dahil noon, ang kalaban niya ay ang sakit ng kataksilan. Ngayon, ang kalaban niya ay ang nawalang pag-asa. Ang Kape Hiraya ay nanatiling bukas, ngunit ang may-ari nito ay wala ng buhay. Siya ay isang robot, gumagalaw, nagtitimpla ng kape, ngumingiti sa customer, ngunit ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod na. Si amihan ay hindi na muling nagpakita. Tila tinanggap na rin nito ang kanyang pagkatalo. Ang baryo mapayapa ay bumalik sa dati, tahimik, ngunit isang katahimikang nababalot ng mga tsismis na lalong lumalaki sa bawat araw. Isang gabi, habang naghahanda na si Hiraya para magsara, may isang babaeng pumasok sa kanyang coffee shop. Payat ito, mukhang pagod, at ang mga mata ay laging tila nagmamasid sa paligid. Pasensya na po, sarado na kami, sabi ni Hiraya, hindi tinitingnan ng babae. Sandali lang po, Ma'am Hiraya, sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig. Kailangan niyo po itong marinig. Napatingin si Hiraya. Ang mukha ng babae ay pamilyar. Isa ito sa mga katulong noon sa bahay ni Tito Ricardo. Si Marites. Ako po yung dating kasambahay ni Mahalina. Pag-amin ng babae, na lalong ikinagulat ni Hiraya. Hindi ko na po kaya. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Pinaupo ni Hiraya ang babae. Sa gitna ng tahimik na kapihan, ikinuwento ni Marites ang lahat. Ikinuwento niya kung paano naging regular na bisita si Tito Ricardo sa apartment ni Mahalina. Ikinuwento niya ang tungkol sa malalaking halaga ng perang ibinibigay nito. At ang pinakamahalaga sa lahat, narinig ko po ang usapan nila, ma'am. Sabi ni Marites, inilabas ang isang lumang cellphone. Isang gabi nagtalo sila tungkol sa pera, sa mga pekeng dokumento. Nirecord ko po kasi natakot ako. Baka ako ang pagbintangan. Nanginginig ang mga kamay ni Marites habang pinipindot ang play button sa kanyang cellphone at mula sa munting speaker, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. Ang boses ni Mahalina at ni Tito Ricardo. Hindi sapat tong ibinigay mo, Ricardo. Kulang to. Para sa lahat ng ginawa ko. Magtiis ka. Huwag kang reklamadora. Kapag nakuha ko na ang mana mula sa gagong si amihan, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Paano kung hindi maniwala si Hiraya sa mga peking bank statement na yan? Maniwala ka sa akin, Mahalina. Sa itsura ng mga ebidensya, kahit sinong babae, kahit gaano pa kamahal ang asawa niya, maniniwala. Wasak na sila. At yon ang mahalaga. Natapos ang recording, katahimikan. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikang yon ay hindi na katahimikan ng pagkatalo. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Marites at sa kanyang mga mata. Isang apoy ang muling nagliyab. Kinabukasan, isang imbitasyon ang kumalat sa buong angkan ng mga De Leon. Isang malaking hapunan sa mansyon ni Tito Ricardo. Isang selebrasyon daw para sa isang bagong business venture. Alam ni Hiraya at amihan na kanyang tinawagan agad-agad na ito na ang tamang panahon. Ito na ang entablado para sa huling akto. Dumating si Hiraya sa hapunan kasama si amihan. Ang kanilang pagdating ng magkasama ay nagdulot ng bulungan sa mga bisita. Ngunit hindi nila ito pinansin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Tito Ricardo,
na nakatayo sa gitna ng lahat, nagpapanggap na isang mapagmahal na puno ng pamilya. Sa gitna ng hapunan, pagkatapos ng kanyang mapagkunwaring talumpati, itinaas ni Tito Ricardo ang kanyang kopita. Isang tagay para sa pamilya at para sa mga bagong simula. Hindi pa tapos ang mga lumang issue, Tito, sabi ni Amihan. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, at lahat ng bisita ay napatingin sa kanya. Amihan, anong kabastusan ito? Sabi ni Tito Ricardo, nagbabago ang anyo. Kabastusan ba ang pagsasabi ng totoo? Tanong naman ni Hiraya, tumatayo na rin sa tabi ni Amihan. At doon, sa harap ng buong pamilya, inilabas ni Hiraya ang cellphone. Hindi na niya kailangan ng speaker. Ikinonekta niya ito sa malaking sound system ng mansyon. Ang recording ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang silid-kainan. Ang bawat salita, bawat pag-amin, bawat detalye ng kanilang masamang plano ay narinig ng lahat. Ang mga bisita ay napanganga. Ang mga miyembro ng pamilya ay napatingin kay Tito Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Ang mukha ni Tito Ricardo ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa pula sa galit hanggang sa puti sa takot. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan nila ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang kanyang asawa ang unang tumayo at lumayo sa kanya. Sumunod ang kanyang mga anak. Ang mga kasosyo sa negosyo ay iisa-isang umalis. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang selebrasyon ay naging isang eksena ng paghuhusga. Si Tito Ricardo ay naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang kahariang gumuho. Nang matapos ang gulo, at nang ang huling bisita ay nakaalis na, tanging si Hiraya at Amihan na lamang ang natira, kasama ang isang durog na si Tito Ricardo. Tapos na ang laban. Ang katotohanan ay nagwagi. Ngunit habang nakatingin sila sa isa't isa sa gitna ng katahimikan, alam nilang may isa pang laban na kailangan nilang harapin. Isang laban na mas mahirap, mas personal. Napatingin si Amihan kay Hiraya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang mga anino ng pagdududa, wala nang mga pader ng kasinungalingan. Tanging ang dalawang pusong nasugatan, naghahanap ng daan pabalik. Hiraya, sabi ni Amihan, ang boses ay puno ng lahat ng emosyong hindi niya masabi sa loob ng maraming taon. Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Paano na ngayon? Umalis sila sa mansyon ni Tito Ricardo na hindi nag-uusap. Ang bigat ng mga pangyayari ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Hindi sila umuwi sa kanilang mga bahay. Sa halip, sa isang hindi maipaliwanag na pagkakataon, ang mga paa nila ay nagdala sa kanila sa isang lugar na pareho nilang naisip, ang dalampasigan kung saan sila unang nagsumpaan ng pag-ibig. Ang tanging maririnig ay ang marahang hampas ng mga alon sa buhangin at ang ihip ng malamig na hangin ng gabi. Umupo sila sa buhangin, may sapat na pagitan, kapwa nakatingin sa madilim na karagatan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, masayang naglalaro si Sinag, na kanina pa nila sinundo mula sa bahay ng ina ni Hiraya. Nagtatakbo ito, hinahabol ang mga alon na umaatras. Ang tawa nito ay isang musika sa gitna ng kanilang katahimikan. Siya ang buhay na patunay ng pag-ibig na minsan ay naging dalisay at totoo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Basag ni Amihan sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanilang anak. Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita. Lahat ng nangyari. Ang panloloko ni Tito Ricardo. Ang paggamit niya sa kahinaan ko. Hindi nito mabubura ang katotohanang nagkasala. Pa rin ako sa'yo. Sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay mabigat sa pagsisisi. Naging mahina ako, Hiraya. Hinayaan kong kainin ako ng inggit at ng pride. Sa halip na kausapin ka at aminin
ang mga problema, naghahanap ako ng madaling takasan. At sa pagtakas na yon, sinira ko ang lahat. Tumingin siya sa wakas kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. Hindi ko hihilingin. Nakalimutan mo ang lahat. Alam kong imposible yon. Ang sugat na iniwan ko ay mananatili diyan habang buhay. Huminga siya ng malalim. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Hayaan mong pagsilbihan ko kayo ni Sinag, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pribilehiyo. Hayaan mong patunayan kong ang amihan na minahal mo noon ay nandito pa rin, naghihintay na matutong magmahal ng tama. Napatingin si Hiraya kay Sinag. Nakita niya ang purong kaligayahan sa mukha ng bata habang naglalaro ito sa buhangin. Walang kamalay-malay sa bigat ng pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Sa loob ng 5 taon, ginawa niya ang lahat para maging sapat, para maging ina at ama sa iisang pagkakataon. Ngunit sa pagtingin niya kay amihan ngayon, sa lalaking hubad ang kaluluwa sa harap niya, naunawaan niya ang isang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ito ay para sa taong nagbibigay nito. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at sakit. At higit sa lahat, ang pagpapatawad na ito ay ang pinakamalaking regalong maibibigay niya sa kanyang anak. Ang regalong magkaroon ng isang buong pamilya. Natakot ako, amihan. Amin ni Hiraya sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay isang bulong. Natakot akong magtiwala ulit. Natakot akong masaktan ulit. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Sinag, at sa tuwing hinahanap niya ang kanyang ama, mas natatakot ako na balang araw, sisisihin niya ako dahil sa isang bagay na kaya ko namang ibigay pero ipinagkait ko dahil sa sarili kong sakit. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni amihan. Malamig ito at nanginginig. Ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Magsimula tayo ulit, sabi niya. Hindi sa kung saan tayo natapos. Magsimula tayo sa umpisa. Dahan-dahan, walang pilitan, araw-araw, hanggang sa ang mga sugat ay maghilo. At ang tiwala ay muling mabuo. Sa ilalim ng tahimik na buwan, sa harap ng malawak na karagatan, ang mga luha ni amihan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat at ng panibagong pag-asa. Hindi nagkaroon ng malaking kasalan, hindi nagkaroon ng mga engranding selebrasyon. Ang kanilang muling pagsasama ay sinilyuhan hindi ng isang singsing, kundi ng isang pangako. Isang pangakong mas matibay dahil sinubok na ito ng apoy. Isang hapon, sa harap ng Kape Hiraya, ang lugar na naging simbolo ng pagbangon ni Hiraya, nagtanim silang 3 ng isang maliit na puno. Isang puno ng nara. Para saan po ito, Mami? Tanong ni Sinag. Ngumiti si Hiraya at hinaplos ang buhok ng anak. Para yan sa atin, anak. Isang bagong simula. Hinawakan ni amihan ang balikat ni Hiraya at sabay nilang pinanood si Sinag na masayang nagdidilig sa kanilang bagong tanim. Ang puno ay maliit pa, marupok, at mangangailangan ng mahabang panahon para lumaki at maging matatag, katulad ng kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang happily ever after. Sa halip, nagsimula ito sa isang once upon a time again, isang panibagong kabanata, isinulat hindi ng tadhana, kundi ng kanilang pinagsamang desisyon na piliin ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pamilya sa kabila ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya, amihan, at ng kanilang munting si Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita,
Kasama ninyo akong naramdaman ang bigat sa dibdib ni Hiraya sa dilim ng kisame, ang lalim ng pagsisisi ni Amihan sa mga gabing nag-iisa at ang pag-asang dala ng bawat ngiti ng kanilang anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng isip. Ito ay salamin ng mga totoong sakit, totoong pagbangon, at totoong pag-ibig na nararanasan ng marami sa atin. Nais kong ipaalala sa atin ang kanilang istorya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maging lason pa ito sa ating puso. Ito ay isang pagpapalaya sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na ang mga bagay na nasira, kapag muling binuo ng may katapatan at pagmamahal, ay maaaring maging mas matibay pa kaysa sa dati. Sana, saan man kayo sa mundo, ay baunin ninyo ang aral ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakatinamaan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong ligtas, puno ng pag-ibig at pagpapala.